Yan, pwede na po tayo po. At, ayan, good morning. Kamusta pong bawat isa? Parang hindi tayo okay. Kamusta po ang bawat isa? Ayan. Ang Panginoon at ang bawat isa ay nagagalang na makita kayo na nandito sa araw na ito. Na mas pinili ninyong papulihan ng ating Panginoon, na mas pinili ninyong ibigay ang inyong oras sa Kanya. At syempre, excited sa Kanyang mga salita sa araw na ito. Ayan. So, bago na mga kapatid, inalihan ko lahat na tumayo pagpasabi ng ating worship declaration. 1, 2, 3. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and directions, giving me the strength to take the right direction, and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work, to serve men and to glorify God. Please remain standing as we read our verse for today. In Matthew chapter 5, verse 38 to 42. That is 30 to 42. So you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coats as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. So let's bow our head and pray. Father, we thank you today. We thank you for your words, Panginoon. We thank you for your presence, O Lord God, to be with us today, Panginoon. Lord God, may your spirit, your power, your blood, Panginoon, be upon us, Panginoon. And we are glad, Panginoon, that andito kami, Panginoon, to serve you, to give you thanks, Panginoon, to glorify you, to give the best praises na sa iyo lamang po namin ibinibigay, Panginoon. Lord, sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, we humble ourselves, Lord God, to forgive our sins, Panginoon. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga naisip, nasabi at nagawa, Panginoon. And Lord, we humble ourselves, Panginoon, na lumapit sa inyo, na nandun, Panginoon, that we are excited to your words, Panginoon. Nandun, Lord God, na mapupulutan namin ang aral. Hindi lang aral, Panginoon, but yun yung buhay namin araw-araw. Mag-manifest ang mga salita mo sa aming mga buhay, Lord God. Lord, sa paglapit ng inyong servant today, Lord God, I humble myself, Lord God, na pawang mga salita mo, Panginoon, ang aking masasambit at makita, Panginoon, ang pagmamahal mo, katakilaan mo, kaluwalhatian mo ng aking mga kapatid. Hindi ang aking mga kamalian, pagkukulang, Panginoon, hindi ang aking karumihan, O Lord God. Lord, sa paglapit namin sa inyo, nawa nandun, Lord God, na mapangiti ka namin at nandun, Lord God, na masunod namin ang mga salita mo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa lamang po namin inilalapit ang gawain na ito sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, good morning, church. Good morning. Good morning. So, we are in the last Sunday of the month, and last Sunday na rin po ng ating theme, which is Elevate, Go the Second Mile. So, maaari po ba natin basahin sa Tagalog ang ating main text for the whole month? And ito na rin po yung ibinabang salita ng ating Panginoon, because yung mga nakaraang linggo, hindi ay malibang topic ang ating mga preachers, no? Bukod sa ating main verse for this month. But today, ituturo sa atin ng Panginoon at marami tayong makukuha yung gagawin natin sa buhay, kung paano tayo mag-response, kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano. So, basahin po natin at nakikita po ba natin? Napabasa po ba natin sa likod? Amen. So, basahin po natin, verse 38. Narinig ninyo ang sinabi noong una, mataas ang mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama, magawa sa inyo ng masama. Kung sa balikat sa kanang pisngi, iharap mo ba ang kaliwa? Kung ihagla ka ng sinuman at kunin ang iyong damit,
Okay? Parang Lord, parang ang bigat ng salita mo. Parang may part dyan na hindi ko kayang gawin. Ganun po ba yung naramdaman natin habang binabasa natin yan? At somehow, sis, may part talaga. So, dahil alam ko mga kapatid, minsan sa buhay natin, naranasan natin ang masaktan. Dalawa lang. Amen. So, sino dito yung nasaktan na? Amen. Yung kakasaktan mo pa lang kagabi or kahapon. Ay, Lord. Kaya pala siya nandito, Lord. Ayan. So, amen. So, but more than that, mga kapatid, marami pa, di ba? We've been mistreated, na-offend tayo. Some of us accuse us of doing something or something wrong, or somebody has done wrong to us. Tama? Ganun ba yung nangyari sa nakaraang araw ninyo? O baka kayo naman ang nanakit? Ay, wala. Okay, wala naman po sa atin. So, may mga taong gumawa sa atin ng mga bagay na hindi natin nagustuhan. Tama? So, ngayong araw na ito, aalamin natin kung paano ba tayo mag-response. O baka nga sa pagpunta mo dito, nakita mo yung kinaiinisan mo. Meron ba? O baka naman nakita mo yung katrabaho mo na hindi ka pinagbigyan na mag-first break. Ay, meron ba? O baka naman yung nakasakayan mo, hindi ibinigay yung upuan na, di ba dito, parang walang gender, kapag lalaki na magpapahala ka dyan pagbabat, kabahala ka dyan. Basta ako na tawag. May ganun po ba tayo naramdaman? O baka naman, ang bagal ng nasa unahan mong motor, ikaw nagmamadali na para maabutan mo ang service. Ang bagal naman na ako, late na ako. Gusto ko mag-praise sa ating Panginoon, gusto ko pasalamat ng Panginoon. Meron po bang ganun? Okay, salamat sa Panginoon at wala. Yan, but if you are going to look at our text today, mga kapatid. By the way, mga kapatid, our text today is one of the sermon of Jesus in the Mount, mga kapatid. Sino dito yung nanonood ng Chosen? The Chosen. Alright, dalawa? Tatlo? Yan, season 4 is out. Yan, and in-encourage ko na ang bawat isa na huwag na tayo sa K-drama. O kaya Netflix. Yan. So, panoorin natin The Chosen. Free lang po siya. Application po siya. Free lang po. Wala pong bayad. Ayan, sa Netflix may bayad kayo. Tama? Wala na Netflix. Okay. So, ayan. So, kung titignan po natin mga kapatid, marami na mga kapatid that time, marami na ang gustong makinig sa aral o sa mga salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin parang viral na siya that time. So, marami taga-ibang nayon ang nagpupunta nung marinig nila na magsaserban ang ating Panginoong Jesus. Maraming pumunta. Tama ang mga nakapanood? Yes. Tama? At maraming namangha sa mga sinabi niya. Kasi, in their whole life, mga kapatid, hindi pa sila nakakarinig ng ganong mga sermon o ganong mga aral. Amen. So, dahil nung time na yun, mga kapatid, hindi naman ganon ka-outspoken yung gustong iparating ng Panginoon para sa kanila. They were still blinded sa old na katuruan. Doon pa rin sila naniniwala. Amen? At kung titignan natin ang sitwasyon ng mga nakikinig nung time na yun, mga kapatid, dahil sila mga Hudyo, ibang taga-nasyon, araw-araw po yung kanilang pagdurusa laban sa Roman Empire. At alam naman natin kapag Roman Empire, diba, huyo ka. Kapag isa kang Hudyo, huyo ka. Amen? Nabasa mo ba natin? Yan. May mga inaabuso na sila'y sinasaktan at wala silang magawa. And aware ang Panginoong Jesus sa kanilang nararanasan. Aware siya, mga kapatid. At ang mga tao nag-e-expect na kakampi
Panginoong Jesus. Kasi, hindi naman yun yung gusto niya eh. He will establish a new kingdom, which is the kingdom of heaven. Amen. So if we are going to look at our main text today, mga kapatid, Jesus is teaching us a different way of approach or perception, mga kapatid, towards those people na gumawa sa atin ng mali or hindi natin nagustuhan. So, Jesus is teaching, imbis na maghiganti tayo, magalit, magplano ng, diba? Magplano ng maghiganti ka rin, sinasabi ng ating Panginoon, bakit hindi ninyo sila pakitaan ng compassion, ng awa, ng habag? Amen po? So, choose compassion over anger, mga kapatid. No, huwag ka nang makipagtalo. Huwag ka nang makipag-debate. Oo, ikaw nga ang nanalo sa debate. Pero, ang tanong, mga kapatid, did Jesus win your heart? Nanalo ka nga. At natuwa ba ang Panginoon sa ginawa mo? Amen po? So, sa umagang ito, ituturo sa atin na imbis na gumawa tayo ng mga bagay laban sa kanila, na against sa kanila, why not choose compassion? Compassion. Bakit nga ba, mga kapatid? So, the Lord our God is compassionate. So, in Psalm 145 verse 8 to 9, at alam ko na naranasan at nararanasan ninyo ang habag at awa ng ating Panginoon. So, sa Psalm chapter 145 verse 8 to 9, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all and has compassion on all He has made. So lahat naman tayo ay create ng ating Panginoon. We are considered an enemy and we deserve to be punished. And instead na i-wipe out ng Panginoon ang mga tao because of our rebellion, mga kapatid, mas pinili na God choose to have compassion over His enemy. Paano kaya kung parang yung Noah's Ark, no? Lahat talaga, walang natira. Aside lang dun sa laman na ginawa ni Noah. Amen? So, he came up with a wonderful plan of redemption. Ano yung mga kapatid? And reconciliation through Christ Jesus. So, sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus, tayo ay naligtas. Amen. So Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sino dito ang makasalanan? Amen. Amen. So lahat tayo, mga kapatid, makasalanan. He showed us compassion and called us to do compassion, not only sa family natin, hindi lang sa kaibigan natin, sa kakwarto natin, but also sa mga nakagawa ng kasalanan sa atin. Or worse is yung kagalit talaga natin. Extend compassion, mga kapatid, kasi naranasan mo ang compassion ng Panginoon. Ang awa niya sa iyo, ilang chances na ibinigay para sa iyo. Amen? So, replace anger with compassion. So, in 2 Corinthians 3:8, mga kapatid, replace anger with Christ-like response. In 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image, with ever-increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. So, glory by glory, mga kapatid, araw-araw binabago tayo ng ating Panginoon. Basta willing kang magbabago. Nandun yung pagsunod mo sa salita ng ating mga Panginoon. And to make us more and more like Him. Kung paano nga ba nag-respond sa ating Panginoon? No? Pwede tayong magbago, mga kapatid. Basta magpabago ka. Mahirap kasi na nasa mindset natin na hindi ganito na ako eh. Sis, ganito na ako. Paano yan? Hindi, kapatid. Magpabago ka sa ating Panginoon. Magpabago po tayo. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon natin, ang nararanasan natin, ang pagkakamaling nagagawa natin. Amen po? So, replace anger with Christ
before that, mga kapatid, I would like to challenge you to have a second look sa mga dalawang larawan na ito. I just prepared two images. Sa first one, ayan. So, kapag nakaside view na ganyan, parang kinakain niya yung baby na, ano ba yan? Leopard? Basta yan. Tiger? Basta yan na. Yan si Simba. O kapag nakaharap naman doon, ay inaalalayan niya ang kanyang anak. So, ganun din ba tayo mga kapatid? Or one-sided lang yung nakikita natin. Next image, please. Ayan. Enter. Ayan. So, sabi niya dyan, close your eyes and then barely open them. Dahan-dahan, i-close nyo muna mga 5 minutes. Ay, ito. 10 seconds. Tapos, i-open natin ng dahan-dahan. Okay, 1, 2, 3. Nakita niyo yun? Nakita niyo po yun? Parang sa part dito hindi. Yes. Nakita? Sa part na to? Nakita? Wala na tayong chance. Yan lang yung huli. Kailangan natin makita. Amen? So, ayan. So, mga kapatid, iba-iba kasi tayo ng perspective, life perspective. Tama? Iba-iba tayo ng point of view. Pero sa araw na ito, ituturo sa atin ng Panginoon kung ano nga ba, kung paano nga ba mag-response. Katulad kung paano siya mag-response. Amen? So, in Matthew 5, verse 38 to 42, dyan na sa natin, first point, ayan, abolish the desire to revenge. In, sis, papaling nga po sa 38 to 39. So, verse 38 to 39. You have heard that it was said. So, ano nga ba yung narinig ng mga taong yun noong unang panahon? Ano nga ba yung naituro sa kanila? So, sabi ko, Lord, you have heard that it was said. So, ano nga po ba yun, Lord? So, matatagpuan mo natin yan sa Exodus 21 verse 23 to 34. Next slide. So, ito yung instructions, mga kapatid, na siya namang sinundan ng mga tao. Exodus 21 verse 23 to 24. Slow mo. But if there is serious injury, you are to take life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So, familiar sa atin yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Amen? Familiar tayo, di po ba? So, ito po yung instructions nung araw sa mga judges on how to administer civil justice noong araw. Na siya naman sinundan ng mga tao. Tama? Kung naalala sa mga movies o kaya sa Old Testament, di ba? Kapag sinalakay nila ng Palestine ang isang bayan, di ba? Gaganti rin yung isa. Kasi ganun ang nangyari, gantihan mga kapatid noong araw. But ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon na abolish the desire to revenge. Sabihin nga natin sa mga katabi natin, do not revenge. Do not revenge. Parang ayaw ng iba. Parang ayaw. Do not revenge. Huwag pa tayong maghiganti. So, sa Romans 12 verse 17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. So, pay back evil with more evil, mga kapatid. It will never be okay. Hindi po magiging okay, hindi magiging mabuti kapag gantihan ng gantihan. Amen? Wala pong mananalo doon, magkakaubusan lang kayo. Amen po? So, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, do all that you can, mga kapatid, to live with peace to everyone. Mahirap po ba yun? Parang mas mahirap
Meron ganun tama? Wala. Meron. So, di ba, familiar kayo sa word na lin ang walang ganti. Tama? Narinig ko yan nung nasa Sincho pa ako. Parang nakakatakot, no, mga kapatid. So, gaano man kasakit ang ginawa sa atin, gaano man tayo na dehado, mga kapatid, let's still show compassion sa kanila. Kasi hindi naman ikaw ang lugi, hindi naman ikaw ang talo. Amen? So in verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Sabihin nga natin, mga kapatid, ang Lord ang babahala sa iyo. Ang Lord ang gaganti sa iyo. Dahil alam mo, kapatid, hindi papayag ang Diyos na ang mga anak niya ay nadedehado or naaakrabyado. Amen. Wow. Parang na-agrabyado kayo lately, Ayan. Parang na-agrabyado kayo lately. So, salamat sa Panginoon. Dahil tunay nga, siya ang bahala sa atin. Amen? So, ano daw pa ang gagawin natin? In the contrary, sabi sa verse 20 to 21, in the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, yan po, kapatid, ang kailangan natin gawin na cross-reference lang, another verse to ponder sa Proverbs 25 verse 21 to 22. I believe hindi ko na ilagay dyan, sorry. And Proverbs 25 verse 21 to 22. If your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink, mga kapatid. So, bigyan mo ng inumin, sabi dyan. Kung bibilhan mo ng milk tea, samahan mo with ice cream. And parang, sis, ang afford ko lang tong kwatsa. Okay na yun, basta damihan mo ng ice kasi mainit ang panahon. Amen? So, those are just konting bagay na yan, mga kapatid. Sabi ko, lagi kong sinasabi, kapag nakasabay mo sa elevator, tanungin mo, bro, saan ka? 5th floor? Sis, saan ka? 3rd floor? Diba, konting ano yan, matatouch na yan sa'yo. Sabi nga dyan, ano sabi niya? Burning coals, balik nga po tayo, sis. Sa previous slide. Sa verse 20 to 21, sa Romans pa rin po. Yan. Sabi niya then, in doing this, you will heap burning coals on his head. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sa isip niya, itong tao ito, nagawan ko na ito ng mali, naagrabyado ko na, nautangan ko na, bakit ganun yung response niya sa akin? Ang bait-bait niya, nakakahawa. Tama ba? Ba't ganun, Lord? Pero mapapaisip sila eh. Mapapaisip sila. Amen? Yung sasakit ang ulo niya, bakit mabait na pa rin sa kanya? Amen po? So, ayan. So, sa verse 14, hindi ko rin nailagay dyan. Sorry. Bless those who persecute you. So, don't curse them, mga kapatid. Ipag-pray natin sila that God will bless them too. Amen? So, hayaan mo ang Panginoon ang kumilos, mga kapatid. So, God will change them. God will humble them, mga kapatid. But, ang response mo dapat good thing. Dapat good things, kapatid. Para ang Diyos ang kumilos, kikilos para sa atin. Ang Diyos ang maghihigante para sa atin. Amen po? So, magpatawad. Amen. May pinatawad ka na ba? Kahapon? O napatawad mo na ba ang tao na nakit sa'yo? O nang iwan sa'yo? Parang walang nang iwan. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. So, sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God
forgave you. So instead na mag-seek tayo ng revenge, seek the grace of God, mga kapatid. Live compassionately and learn to release forgiveness sa mga tao na kasakit sa atin. Sis, napatawad mo na ba kahit nalulunggi ka? Yes. On process, sis, yes. Still on process, nagle-level up yung forgiveness na pinibigay mo. Piliin mo lang magpatawad. Amen? So, hindi kasi natin alam or hindi ko alam yung grounds or kung gaano kabigat or kasakit yung ginawa nila sa inyo. But, mga kapatid, let it be yung grace ng Panginoon ang tutulong sa atin na baguhin sila, baguhin tayo. Tama? Magpabago tayo araw-araw, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo, for your peace of mind. Amen? Sa 1 Peter chapter 3, verse 16 to 18, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. And alalahanin mo na lang ang ginawa ng ating Panginoon. Wala siyang kasalanan. Instead na tayo ang pinapako, instead na tayo ang pinapalo sa ating likod, instead na tayo ang nagkakaroon ng sugat, ginawa ng Panginoon, tinanggap yun ng ating Panginoong Jesus para sa iyo at para sa atin. For you to be saved, for you to repent, na makita mo kung gaano kakamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? So in Leviticus chapter 19 verse 18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. Sabi na yun. So kung gaano mo kamahal ang sarili mo, at kung alam mo kung gaano kakamahal ng ating Panginoon, yun din ang i-extend mo. I-extend mo pagmamahal sa iyong kapwa. We need to live out our faith, mga kapatid. Kung naniniwala tayo na kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka karaming kasalanan nagawa mo, and you're still believing na mahal ka ng ating Panginoon, kapatid, imposibleng hindi mo yan ibabahagi sa iba. Imposibleng hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Amen? So in Proverbs 10 verse 12, yan. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. But love covers, in other version, love covers a multitude of sin. Amen? Dahil mga kapatid, walang kasalanan ang kayang higitan ng pagmamahal. Ulitin ko, walang kasalanan ang kayang higitan ng pagmamahal o pag-ibig. It will cover all, mga kapatid. Just let the love of God tumaloy sa iyong isipan, sa puso, sa iyong buhay. At siya, ang pagmamahal niya, siya mo isasapamahal. Amen po? So forgive as Christ forgave you. Kung nagpatawad ka, mga kapatid, magkakaroon ka ng peace of mind, tama? Kasi kung hindi ka nagpatawad, bukas maalala mo pa rin. And if you remember, remember mo na naman, forget mo, magpatawad ka ulit. Kasi hindi yan hihinto, hindi yan magkakaroon ng end kapag hindi mo nire-release yung forgiveness. Po? Nawawala yung iniisip mong paghihiganti sa iyong kapwa. Amen po. So, pangalawang points natin, the Lord Jesus wants us to respond. Number 2, give up your pride. Sino dito ang ma-pride? Konti na lang, sis. Yung pride ko, konti na lang. Ayan. So, give up your pride. So verse 40, and if anyone wants to sue you and take your shirt and hand over your coat as well. So yung coat, mga kapatid, noong araw, a few history, mga kapatid, it is very significant for them, mga kapatid. Dahil sa panahon, pabago-bago ang panahon ng araw. Sa Exodus 22 verse 26 to
27. And if you take your neighbor's coat as a pledge, return it by sunset. Because that coat is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in when they cry out to me, I will hear for I am compassionate. So mga kapatid, noong araw, pwede po nilang ipambayad ang coat nila. Kasi very significant ang coat para sa kanila. At pagdating daw ng hapon, ibalik mo daw. Sabi ng Lord, pag nag-try sila sa akin, maririnig ko sila because He is compassionate God. So, ibig sabihin mga kapatid, tinuturuan tayo ng Lord na i-give up yung mahalaga sa atin. Mahirap ba i-give up ang pride? Ha? Yes. Aminin natin o hindi mga kapatid, ang hirap. Yes? Oo mga kapatid. Danas ng bawat isa yan. Yung pride natin. Madalas mga kapatid, madalas sa atin, lalo mga Pinoy, hindi pa naman nagpapatalo. Amen po? Ay, hindi ka nagpapatalo. O yan, at least, may umaamin. Amen? So, ma-pride tayo. Hindi po ba mga kapatid? Ma-pride tayo. Na hindi tayo nagpapalamang. Sabi pa nga nung iba, ay, sa akin dapat yung huling halakha. Amen? Hindi. Dapat, ako ang magwagi sa laban ng ito. Parang ano naman ang bigat. So, meron sa ating mga Pilipino yung kasabihan na mawala na ang lahat. Hindi niya alam. Mawala na ang lahat, wag lang ang yabang. Familiar? But unfortunately, mga kapatid, hindi po yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi po yun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. But instead, na magmalaki, bakit hindi natin piliing magpakumbaba? Di ba kayo nagigitan sa EDSA, minsan nagkakasakitan pa? Wala eh. Diba, mag-pride. Hindi pinipiling umunawa, hindi pinipiling magpakumbaba. So, paano yan, Sis Grace? Siya naman tunaw na. Sis Grace, nananahimik ako, chinichismis nila ang buhay ko. Sis Grace, ako ang nadehado. Kapatid, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hayaan mo na. We must still show compassion, mga kapatid. Hindi ka man paboran ng tao, pero ang pabor ng Panginoon ay nasa iyo. Amen po. So in James 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Yung pabor nasa atin mga kapatid. Kapag tayo ay nagpapahambol, kapag tayo naging humble. Amen po? So, pangatlo, Jesus Christ wants us to respond. Meron pa dyan sis, no? Sa Romans 12:21, balik po tayo, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mga kapatid, inaalo naman tayo ng Panginoon na maghigante, pero maghiganti ka ng kabutihan, ng may pagmamahal. Ang hirap nun sis, ang hirap bumante ng tama, ng good, ng pagmamahal. Try mo, starting mamaya, starting bukas sa trabaho mo, itry mo kapatid. Mahirap sis ba? So, pangatlo, so God, Jesus wants us to respond. Pangatlo, give more than what is required. To give more than what is required. So, short history again mga kapatid. Basahin mo natin sa verse 41. Meron po ba dyan sis? Ayan. Verse 41, if anyone forces you to go 1 mile, go with them with 2 miles. So, short history, legal po mga kapatid, sa isang kawal or Roman soldier na utusan ang mga sibilyan. Legal po nung araw mga kapatid na dahil sila ay
Kudyo, legal na, ay, Sister Tachi, buhatin mo to. Dadalhin natin sa K25. Malayo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Pagkakawag ko, hindi mo pwedeng sabihin sa isang soldier, Roman soldier, mga kapatid. Ang layo naman. Ang response mo, sige, hanggang suyin pa. Yun. No, pero siguro no, nagkakamot yung mga nakikinig sa nung sa setting na to, nung time na yon, siguro nagkakamot ng ulo yung mga nakikinig kay Jesus. Kasi tayo nga ngayon eh. Di ba? Kamot siguro ng ulo yung mga disciples ng Panginoon. Yung mga tao na nakikinig sa Kanya. Grabe naman, Lord. Grabe, 2 miles, tas 50 kilos pa. Ako nga 49, tas bubuhatin ko 50. Parang hindi balance, Lord, tutumba na ako. So, yun mga kapatid. So, sabi niya, pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pero sabi ng Panginoon, pasanin mo ng 2 milya. So, mga kapatid, sa mga may sasakyan dito, may motor, may kotse, magaling sa math. Wala? Change topic. Ano mga engineer? Yeah. So, ilang kilometro ang meron sa 1 milya? 1.6? What? 1.6. So, it is 1.6092 to be exact, mga kapatid. So, ang 1 mile ay 1.6 kilometers. So, gaano kalayo yun? Tapos, dodoblehin mo pa. Amen? Okay lang na walang dala eh. Kahit 3 miles pa yan. Okay lang na walang dala. Eh, hindi kapatid. May dala tayo. Kaya nga inutusan ng Roman soldier ang isang Kudyo para magpatulong. Sabi nga dyan, give more than what is required. Kaya po ba natin, mga kapatid? Kaya po ba natin yan? Pinapahiwatig ng Lord na kahit gaano kahirap, we need to sacrifice. Sino na dito? Tayo mga OFW, nagsasakripisyo tayo. Nagsasakripisyo tayo para mabigyan ng magandang buhay ang ating mga mahal sa buhay, mga anak natin sa Pilipinas. Amen? So, ayan. So, yan. Having a mindset na, what else I can do to others? Ano pa kaya ang pwede kong i-offer, ang pwede kong maitulong sa tao to? Ano pa ang kaya natin gawin? So, we are called to serve and not to be served, mga kapatid. So, matuto tayong makita yung pangangailangan ng ibang tao. Matuto tayong makita yung pangangailangan ng ating kapatid dito. Amen? Pero huwag naman tayong magpaabuso. So, God gave us the spirit of discernment na pag alam mong inaabuso ka, just, teka lang, sorry kasi ganito. So, yun, but compassion open our eyes to see the needs of others. Andun andyan yung habag sa atin, yung awa, nakikita natin kung anong pangangailangan ng iba. Amen po? So, ngayon, sacrifice for the Lord's ministry. The best example po dyan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 27. Ito yung nangyari kay Apostle Paul, yung mga naranasan niya. Sabi niya sa 24, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from the fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from the false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. So for the sake of the Lord's ministry, mga kapatid, tiniis po lahat niya ni Apostle Paul.
Lord. At ilang beses pa siyang ikinulong. Tama? Now, let me ask you today, mga kapatid. How far will you go for the Lord's ministry? Again, how far will you go for the Lord's ministry? Sa mga workers, sa mga nagbabalak na makibahagi to serve God, how far will you go for the Lord's ministry? Kung day off mo lang ba? Baka nga ang pagpunta mo dito, once a week na nga lang ang pagsimba, hinihila mo pa yung isang mo pa. Meron po bang gano'n? Are you willing to sacrifice for the Lord's ministry? Mahina. Amen. Ang hirap kasi serve the Lord. Ayan. So, but by the grace of God, mga kapatid, kaya-kaya natin yan sa tulong niya. Amen? Some of us here, na galing pa sa trabaho. Sino galing trabaho? Amen. Some of us here, galing pa sa trabaho, puyat, na ikaw na mamamalengke, ikaw magluluto, tapos ikaw pa maghuhugas. Thank you for your life, kapatid. We love you. And ang Panginoon ang magbabalik sa inyo. Blessings upon blessings. Yan. Day of Mrs. Pops ngayon, pero tumulong tayo, ha? Amen po? Amen. Ayun, thank you. Tutuloy mamaya. So, number 4. Jesus wants us to respond na be generous. Sino dito ang mga generous? Sino dito ang Ilocano? Sino dito ang mga Ilocano? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Kuripot ba? Kapatid, hindi ko kami kuripot. Promise. Hindi rin kami stingy. Or dinediline lang natin. O hindi kapatid, wala akong ganun. Kung talagang makikilala nyo ng mabuti ang isang Ilocano, ma-appreciate nyo on how they are good in handling finances, their money. Hindi are investing sa pag-aaral ng kanilang mga anak, sa future ng kanilang mga anak. Hindi nila yung pagmamayabang yan na maraming silang pera, hindi mo sila makikitaan ng ganyan. And I believe hindi lang naman sa Ilocano, syempre sa iba din. Hindi porket Ilocano ko ay tinataas ko ng gandera na, hindi ko sa ganun. So, yun lang, lahat tayo naman ay may kakayahan to be generous. Amen. Piliin lang natin to be one na maging generous. So, maliwanag ang sabi ng Panginoon sa verse 42 na give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Yan, maliwanag ang sabi dyan na kailangan natin magbigay. Hindi lamang naman po in terms sa finances, sa pera, but your time, mga kapatid, yung effort mo, yung love mo. Pero sasabi ko kanina, huwag magpapaabuso. So, being generous is being compassionate, mga kapatid. So, because in the end, everything that we possess belongs to the Lord. Sama ko ba? Wala tayong madadala ni isa dyan. Nung namatay na si Mama, nung namatay siya at kailangan ko nang i-dispose yung mga nakalagay sa store niya sa palengke. Alam mo, mga kapatid, nakita ko yung mga certificates, yung plaques of recognition, yung listahan ng mga may utang, yung mga award na na-receive niya na best manager for the month, ganyan. Sabi ko, walang silbi. Walang silbi ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakita ko yun that time. Walang silbi ang recognition ng mundo ko. Walang silbi ang maraming plaques, maraming certificate. Walang silbi, kapatid. So, be generous. Wala tayong madadala. Hubad tayong pinanganak, hubad din tayong mamangkin. Amen? So, in Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor
So, hindi ka man masuklian ng taong tinulungan mo, si Lord ang magre-reward sa iyo. Amen? So, in 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18, command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So, wag daw po natin ilagay ang pag-asa natin sa ating kayamanan. Because it is uncertain, mga kapatid. Hindi natin alam, trabaho tayo ng trabaho, nakakalimutan natin alagaan ang sarili natin. At the end, yung sinahod mo, kakatrabaho mo, yun din ang pambabayad mo sa iyong hospital bill. So, be generous, mga kapatid. Tumulong ka hanggat kaya mo. Tumulong ka sa mga taong nangangailangan, mga kapatid. The more na pinagpapala tayo, the more na dapat nagiging generous po tayo, mga kapatid. So, do good, sabi niya dyan, do good, be rich in good deeds, and willing to share. Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa mga tumatanda. Amen? It's blessed to give than to receive. So, in conclusion, natapos na si sister. In conclusion, compassion opens our eyes to see the needs of others. Siguro naman sa punto ng buhay natin na ito na naiparanas na rin natin ang compassion, ang habag at awa sa ating mga kapwa. Amen? Pero kung nagkukulang ka pa, parang hindi ka nag-exert ng effort to show compassion, kapatid, God wants us to be more compassionate this time. Kasi kailangan ng mundo. Be more compassionate sa mga taong nakakagawa sa iyo ng hindi maganda. Malay mo may assignment ka dyan. Malay mo may pinapagawa sa iyo ang Panginoon para sa Kanya. Amen? So in order to work out our compassion to other people, we should respond as how Christ responds, as how Jesus responds, mga kapatid. So compassion, sabi yan, opens our eyes to see the needs of others. Kasi kung wala tayong habang, wala tayong awa, hindi mo makikita kung anong pangangailangan ng iba. Kailangan, nakagalitan mo, may problema pala siya, may dinadala pala siya. Tama? Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon niya, pero mas alam mo kung ano yung sitwasyon mo, kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? So, in Ephesians chapter 4, verse 42, Ephesians 4, verse 42, be kind and compassionate to one another, forgiving each other as in Christ God forgive you. So let's be compassionate to one another, mga kapatid. And in best example ito, mga kapatid, sa Luke 23:34, and Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Anong ginawa ng ating Panginoon? Sa kabila ng ginawa sa Kanya, He prayed for them. Pinatawad niya sila, mga kapatid. He showed compassion to them. Tayo kaya, are we willing to respond as how Jesus responds? Are we willing to give up our pride? Are we willing to abolish na mag-take ng revenge sa kanila? Are we willing to sacrifice for the Lord's ministry? Are we willing to give more pa sa hinihingi sa atin? Are we willing to be compassionate? So, I hope and pray, mga kapatid, na malaki yung impact sa atin ang salita ng Panginoon for today. Na may napulutan tayong aral na siya natin isasapagutan from this day forward. Amen po?
Let's bow our head and pray. Father, we thank you, Lord, for your words today, Panginoon. I may not know the situations of my brethren, but I know, Lord God, na kayo po ang nakakaalam ng lahat. Pinagdadaanan namin, ang sakit na dinadala namin, ang kabigatan, Panginoon, ng aming mga puso. But Lord God, alam namin na kayo ang patuloy na magpapagaan, kayo ang patuloy na mag-release sa amin ng forgiveness, O Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya, Panginoon, on our own strength, on our own knowledge, O Lord. But thank you for your words today, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, na patuloy mong itinatanim sa mga puso namin, Lord. Lord, maraming salamat at dalangin ko, Lord God, na manahan ang mga salita mo sa puso ng mga kapatid ko ito, Lord God. Na siya nilang isa sa pabuhay, Lord God. Glory by glory, you will change us. Glory by glory, Panginoon. Kayo ang pasasalamatan namin. Kayo ang i-glorify namin, Panginoon. Kayo ang mga salita mo isa sa pabuhay namin, Lord God. Tanggalin mo, Panginoon, anuman galit o hatred na meron sa aming mga puso, Lord God. Upang sa ganun, Panginoon, malaya ang mga salita mo mag-manifest, malaya ang mga salita mo maisa pamuhay namin, Panginoon. Lord, nawa makita yung pagmamahal mo sa amin. Makita at magawa namin, ma-extend namin, Panginoon, yung love, mercy, sa mga tao na kapaligid sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tao na kasakit sa amin. Tulungan mo kaming piliin kung ano ang mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na ikatutuwa ninyo, na makapagpapangiti sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na piliin ang magpatawad, Lord God. This is my prayer, Panginoon, every time na makakaranas ang mga kapatid ko ng persecution, makakaranas, Panginoon, ng naagrabyado at nadedehan, Panginoon. I pray for them, Panginoon, na gawin ang inuutos mo sa amin. Na gawin, Panginoon, ang magpatawad at hindi mag-take ng revenge, Lord God. Lord, help us, Panginoon, na isa pamuhay ang mga ito, Lord God. Tulungan mo kami sa lahat ng bagay habang kami nagsiserve at patuloy na lumalapit sa inyong Panginoon. Patuloy mo kami yakapin ng iyong pagmamahal, ng iyong awa, Lord God. At Lord, mula sa araw na ito, Panginoon, I pray for my brothers and sisters, Lord God, na mas piliin magpatawad, na mas piliin ng awa at habag sa aming mga kapwa, Panginoon. Na kung sa ganun, makita ng ibang tao na kami ay nabubuhay sa kalooban mo at sa tuntunin mo, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat. Sa lamang po namin itinutulog ang aming panalangin. Ikaw po ang aming Panginoong Diyos na tapat, na mapagmahal, na may awa sa mga anak mo, Panginoon, na nadedehado, Lord God, na nag-persecute, Panginoon. Kayo ang pag-asa namin. Sa lamang po namin ibibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, at pagluwalhati sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Are we blessed po ba, mga kapatid? Amen. Okay po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Anong oras na, mga kapatid? Bago po ang lahat, nais ko po munang i-welcome ang ating first timer.
dito, parangalan natin ang ating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya. Mga kapatid, maliit lamang ang hinihingi ng ating Panginoon, di po ba? 10% lang po sa 100% ng ating mga kayamanan, mga kapatid. 10% lang ang hinihingi ng ating Panginoon. Ipagdadamo pa po ba natin sa Panginoon yung 10%? Di ba parang nakakahiya sa Panginoon? Sa totoo lang, di ba, na 100% yung binibigay niya sa atin, pero 10% lang yung hinihingi niya. Siyempre, minsan, makukonsensya tayo na hindi ibigay na nararapat sa ating Panginoon. Kasi yung mga bagay na meron tayo, lahat yung galing sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, matuto tayo na ibalik yung nararapat sa ating Panginoon. Kaya meron siyang promise dyan na sabi niya dyan, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aakaw ng inumin. Meron pong kapalit yung pagbabalik ng kalooban natin sa ating Panginoon. May kapalit po yan ng mga blessing. Mas malaki pa po sa 10% mga kapatid na inihingi ng ating Panginoon. Share ko lang po dati na dati mahirap talaga na magbigay sa ating Panginoon kasi di ba may mga pangangailangan tayo, di ba mga kapatid? Pero once na ipag-pray mo sa Panginoon na turuan tayo kung paano yung tunay na pagbibigay ng buong puso sa ating Panginoon. Nandiyan yung Lord na ituturo niya sa atin kung paano natin ibigay yung nararapat sa ating Panginoon. Kaya yun lamang mga kapatid ang paalala ng ating Panginoon sa umagang ito. At sabahin mo nga po ako na ipanalangin natin ang ating mga kaloob. Sige po, yes Lord, hallelujah Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan mo God sa umagang ito, Lord God, na ipinagkaloob mo nga po sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapatid ko na ito, Lord, na nakasama namin, Lord, sa umagang ito, Lord, sa praise and worship sa iyo, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na hayaan mo, Panginoon, ang mga narinig namin sa umagang ito, Panginoon ko, na magrema sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord, na magamit namin, Lord God, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon ko, at palagi mong i-remind sa amin, Lord God, kung paano maging compassionate, katulad mo, O God. Panginoon, salamat nga po, Lord, sa buhay ni Sis Grace na ginamit mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon ko, na naghayag ng iyong mga salita, Panginoon ko. Bless mo nga po siya, Panginoon, at ang kanyang buong sambayan ng Panginoon ko, na diglig at umaapaw ng pagpapala, Lord God, ang ibigay mo nga po sa kanya, Panginoon. Patuloy, Lord God, na gamitin mo nga po siya, Panginoon ko, na mas marami pa, Panginoon ko, na ma-share na mga salita mo, Panginoon ko. At Lord, bless mo nga po mga kapatid ko na ito, Lord God, na nakasama namin sa umagang ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na i-bless mo ang aming mga company, Panginoon, na nagsisilbing source of income namin dito, Panginoon ko, sa bansang Taiwan, Panginoon. At patuloy na ingatan mo kami palagi, Lord, sa araw-araw, Lord God. Patuloy, Panginoon ko, na palagi ka namin maalala sa bawat oras, Panginoon ko, na hindi namin makakalimutan ng iyong mga salita, Panginoon ko. At muli, Panginoon, sa ilan mo namin binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat pagsamba, in Jesus' name we pray. Amen.